Hi guys, happy Friday morning here in the Bulacan. Tara guys, coffee po tayo. Yung pamangkin ko kumain po guys. Ang dami ng ulam. Ayan po. Nagprito siya ng baboy. Ang sarap. Para napapaibig ako kumain guys. Pero ayan, coffee lang tayo at tayo may banana siya. Nag-almusala po ako guys. Okay, good morning po sa lahat. Nawa ingatan po tayo ng ating Panginoon sa araw-araw po ng ating buhay at siya ang magiging guide natin sa araw na ito. Okay guys, topic for today, siguro ano lang po, pag-uusapan ko mati yung tenga po guys, pasensya na po kayo. Pag-uusapan po natin yung about kahinaan ng isang tao. Bakit nga po ba tayo ay nanghihina? Ano kaya? Nangihina po tayo dahil wala tayong pera. Nangihina po tayo dahil tayo ay may sakit. Nangihina po tayo dahil malayo ang ating mga mahal sa buhay. O nangihina po tayo sa isang samahan. Or nangihina po tayo kasi hindi tayo nakapag-walking, hindi po tayo nakapag-zumba. Maraming definition po yung kahinaan ng isang tao. Ako, marami din ako kahinaan sa buhay ko. Sa totoo lang, nangihina po ako pag mayroon akong nababasa, lalo na po sa Facebook. Pag mayroon pa ako nababasa na alam ko mapapa-comments na po ako, talagang hinang-hina po ako doon. Pero parang gusto ko na, gigil na ako mag-comments doon sa mga kino-comments nila. Pero ang gagawin ko, magra-write ako. Hala, sige, magko-comments ako ng ganon. Pero pag naisip ko na yung comments ko ay hindi na po kaaya-aya at alam ko hindi ko ito maganda, alam ko may tema ito ng pamimintas sa kapwa at panlalait, sinasabi ko na lang sa sarili ko, delete your comment self. Yun ang ginagawa ko guys, dinidelete ko po yung comment ko. Yun po, talagang hindi po maiwasan at normal sa isang tao na dumarating ang kahinaan sa buhay. Hindi po yan maiwasan. Dahil pag wala kang pera, nangihina ka talaga. Kasi syempre, ano nga naman ibibili mo ng pagkain kung wala kang pera? At saka, kung may iniisip ka, malayo ang mga mahal mo sa buhay, nangihina ka rin. Kasi nga, parang nasasad ka, nalulungkot ka, na mag-isa ka lang dahil yung mga pamilya mo malayo sa'yo, wala sila sa'yo. Yun, dumarating din po yung kahinaan sa isang tao. Pero siguro, yung lalo na siguro ako, hambing ko yung sarili ko, lalo na nasa simbahan ako, dumarating sa akin dyan guys, na nangihina po ako. Hindi lang spiritual, yung pagkatao ko, or something, may mga tao akong alam ko, hindi ko magugustuhan ang kanilang ginagawa. Nangihina po ako guys, sa totoo lang. At saka dumarating sa buhay ko na, ano ba, gi-give up na ba ako? Susuko na ba ako? Dumarating po yon. Kaya ako humingi din ako ng sign sa Panginoon na, pero yung sign na yun, October ko pa hinihingi yung kay Lord. Nasabi ko, bigyan mo ako ng sign kung magpapatuloy pa ba ako o hindi na. Sana nga darating yung sign na yun. Kung yung sign na yun kasi hinihingi ko, pag binigay ni Lord sa akin yun, yun ay mag-i-stop ako. Pero kung hindi ko makita yung sign na yun, go po ako. Kasi normal siguro sa isang tao, at saka normal sa atin na magkaroon ng kahinaan, lalo na kung mayroon kang hindi nagugustuhan, lalo ba yung parang may nasasaktan kang tao, para ba yun na may nakikita kang mali ng iba, na alam mo sa sarili mo, feeling mo perfect ka, pero hindi ka naman perfect, yung parang napapansin mo yung mali ng iba, na alam mo rin sa sarili mo may mali ka, kasi kumbaga, normal, kasi tao ka, pwede ka magpuna, pwede ka magpansin ng mali ng iba, na alam mo, ay wag mali yung ginagawa nyo. Di ba guys? Para sa akin dumarating ang kahinaan. Kaya siguro, payo ko lang siguro sa mga tao nangihina sa buhay. Unang-una, kilalanin at kausapin natin yung ating sarili. Pwede ka maglaylo, pwede kang stay at home, magbasa na kung ano. Pwede kang tumawag ng kaibigan mo, nadadamay sa'yo. Pwede ka mag-mall, pwede ka mag-shopping, pwede ka kumain, ganun ang gagawin mo para hindi ka po manghina sa buhay mo. At ang importante, kausapin mo si Lord. At kung alam mo sa sarili mo na kung hindi mo na kaya, go. Sundin mo ang sarili mo, mag-out ka, umalis ka. Kung alam mo
toxic na para sa'yo. Diba? Pwede kang lumipat sa iba, pwede kang magnegosyo, pwede kang sa bahay lang, pahiga-higa, nood ng TV, kumain maghapon, pwede yung ganon. Pero sana, wag darating ang kahinaan sa atin. Wag po yan darating. Kasi ang kahinaan, yun yung unti-unti na yung ating pananampalataya sa Panginoon ay mawawala. Kung magpapatalo tayo sa kahinaan ng ating puso, ng ating isip, ng ating mga mata, at ng ating mga bibig. Kaya, mag-pray ka at huwag kang mahina. Laban lang baga sa buhay. Malapit na yung Pasko. Enjoy! Thank you guys at maraming salamat po sa pagpapanood nyo po sa video ko na alam ko naman wala itong kabuluhan at sana po may kunting aral naman kayo napupulot. Pero kung wala man, okay lang. Thank you guys. Have a nice day.